Sumusunod ka ba sa kagustuhan at kalooban ng Diyos? O gusto mong siya ang sumunod sa gusto mo at kalooban mo? A blessed Sunday po sa ating lahat, Father Xavier Valbuena para sa dasal at pagninilay, and welcome to our Sunday Gospel Reflection. Alam niyo po sa ating Ebanghelyo, napakaganda ang pagtatagpo at pag-uusap ni na Santiago at Juan at ni Jesus. At sabi ni Juan at Santiago kay Jesus, Panginoon, gusto naming gawin mo ang hinihingi namin o ibigay mo ang hinihingi namin. Kumbaga, kung titignan natin ang linya ng magkapatid na ito, parang sinasabi nila, Panginoon, ibigay mo yung gusto namin at sumunod ka sa gusto namin. Kumbaga, gusto ni Santiago at ni Juan na si Jesus mismo ang susunod sa kanilang kagustuhan at kalooban. And that is something that is wrong. Bakit? Because whenever we approach God, whenever we approach Jesus, it should always be, Lord, not my will, but yours be done. Hindi ba ganito ang sabi ng Inang Maria at the Annunciation? I am the handmaid of the Lord. Let it be done unto me according to your word. Sinasabi ni Inang Maria, hindi po yung gusto ko ang masusunod, kundi yung gusto ninyo. Hindi yung plano ko ang masusunod, kundi ang plano ninyo. And even Jesus uttered those words before He endured His passion. Anong sabi niya? Father, if it is your will, take this cup away from me, but not my will, but yours be done. Si Jesus mismo ang nagsabi, Ama, hindi yung kagustuhan ko, hindi yung plano ko, hindi yung kalooban ko ang masusunod, kundi yung plano at kagustuhan mo. Well, this is a good reminder for all of us. Bakit? Kasi kung mapapansin po ninyo, madalas na sa mga paghingi, pagsamo, pagdasal natin sa Diyos, kadalasan, ang content ng mga ito, it is as if we are trying to make God follow our will. Parang gusto natin ang Diyos ang sumunod sa gusto natin at kalooban at plano natin. Kumbaga parang humihingi tayo, pero ang Diyos mismo dapat ang sumunod kung ano yung gusto natin at ibigay niya o gawin niya yung gusto natin. At hindi yung gusto ng Panginoon at plano ng Panginoon ang susundin natin. Kaya yan ang unang mensahe ng ating Ebanghelyo ngayong linggong ito. Sa mga panahong lumalapit tayo sa Panginoon at humihingi sa mga panalangin natin, ang tanong lagi is, sumusunod din ba tayo sa kagustuhan at kalooban at plano ng Diyos sa atin? O laging gusto nating siya mismo ang sumunod sa gusto natin at sa kalooban natin? Alam niyo mga minamahal kong kapatid, if we become honest with ourselves and we look into our prayers and their contents, mapapansin talaga natin, madalas, dinidiktahan nga natin. It is bordering to dictating upon God to give us what we ask and to do what we want Him to do. Kumbaga, tayo na mismo ang nagdidikta na ibigay ng Diyos yung gusto natin at gawin niya sa atin yung gusto nating mangyari. But always remember, in the spiritual life, it must always be just like the Blessed Mother. Lord, not my will, but yours be done. Hindi yung kalooban, plano at gusto ko, kundi yung plano mo, gusto mo at kalooban mo ang masusunod, Panginoon. Pangalawang napakagandang mensahe ng ating Ebanghelyo ngayong linggong ito is the question, masama ba ang magkaroon ng kapangyarihan? Is it wrong to have power? At ang sagot diyan is, hindi. Kung meron kang kapangyarihan for the sake of love and you exercise it for the sake of love,
for the sake of looking after the welfare and the good of people, for the sake of allowing yourself to be at the service of God, hindi po masama itong kapangyarihan na ito. Pero, nakadepende ito sa motivation kung paano i-exercise ang kapangyarihang ito. Bakit? Pwede rin kasing mangyari, magkaroon ka ng kapangyarihan and you exercise this to abuse people, to look down on people, apakan sila, abusuhin sila, and to wield more power and to accumulate more riches and wealth at the expense of other people, na parang itong kapangyarihang ito is for you to be at the service of people, pero ngayon, it is for you to accumulate more power and more riches and wealth. Kaya nakadepende yan lagi. Is it wrong to have power? Per se, hindi. Pero at the end of the day, tanungin mo, ano ba ang motivation mo para magkaroon ka ng kapangyarihan? Or, paano mo ba ine-exercise ang power na ibinigay sa iyo? Do you exercise this power to uplift people and for the sake of love and for the sake of the welfare and good of people? Or do you exercise this power to abuse the people under your care and for you to wield more power? Kumbaga, pinapakain mo lalo yung ego mo para mas marami ang kapangyarihan mo, mas marami ang pera mo, mas marami ang mga ari-arian mo. At the end of the day, it all boils down to motivation and the exercise of power. Kasi tayong lahat ay pinagkalooban ng kapangyarihan. Mga magulang merong kapangyarihan sa kanilang mga anak. Mga government officials, power over their constituents. Mga pare, sa mga parishioners under their care. Lahat po tayo may kapangyarihan. Pero at the end of the day, tanungin natin ang sarili natin, how have we exercised the power that has been given to us by God? Kaya meron po tayong dalawang katanungan para sa ating pagdinilay ngayong linggong ito. Unang-una po diyan is, do we follow the will and plan of God for us? Sumusunod ba tayo sa kagustuhan, kalooban at plano ng Diyos sa atin? O gusto natin siya ang sumunod sa gusto at plano natin? Pangalawa is, how have we been exercising the power that has been given to us by God? Have we exercised this for the sake of love and for the welfare of people? Or have we exercised all of this to feed our egos and to abuse and trample down upon people? Muli, Father Xavier Valbuena para sa dasal at pagninilay, at sana lagi niyo pong tatandaan ang mga schedules po ng ating upload sa ating channel every Sunday 6:30 a.m. at Wednesday po at 6:30 a.m. din. God bless us all, and together we inspire.